masabtan nga makabuhat gayon kita ug mga butang. Many people invent the maker you I can with the wisdom of God Almighty. Sa mga daghang mga tao ang naka-imbento og daghang mga butang inaali gayon sa kaalam sa Dios kalabing gamhanan. Today we will read the Bible, John chapter 5, verse 1 to 9. Kung karon atong basahon sa itong mga Biblia sa Juan kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 9. Sometime later, Jesus Human went up ini to adto sa Jerusalem. Jerusalem. One of the Alam Jews sa kasulugan sa now mga there Hudyo. is in Dito sa Jerusalem Jerusalem, a ship doon sa gate, gamahan ng nagkanaan sa mga Gabriel, Puerino magitawag ang mensata. Sa Hebreo, kining maong dinaw may limang kapasilunganan, di may daghang mga masakitaon nga nakikita, mga buta, mga pagkul, mga paralitiko, there is a great number of the kung disciples. ito'y tao nga nasakit sulod na sa 38 He is kapatid. able to be Nakita siya na Jesus nga nakikita dito na saya ni Jesus nga siya na masakiton sa kamong gidugayon. Busa ipangutanan niya ang kamo. Gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton nito pag sir. Walay makasakwat ka na kung adto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Kung samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, ano na nailaking nga makauna ka na ko dito. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dadaan imong gigdaan o nakaw. Kung diha-diha na ayaw o gidala niya ang iyang gigdaan o minakaw. Nahitabo kini sa adlaw dito pamulay. Amen. Amen. Today, I will share the gospel about Jesus Christ is the healer. Kung karon ang uluhan nga ipaambit ni Pastoli nga makaibalita kanato sa Jesus, mao ang tig-ayo. There is the Bible says there is some fiesta in Jewish peoples. O dinhi sa Biblia atong makita nga dunay festival or kasaulugan nga gibuhat sa mga katawan sa mga Hudeo. Jesus visited there, but Jesus don't like enjoying the festival, but Jesus find many sick people there. Og si Jesucristo may apil ang may tambok siya niini apan dili siya buot nga maglingaw-lingaw sa kasaulugan sa mga Hudeo kundi lang yung tumong ngadto siya dito or pangitaon niya ang mga masakiton nga katawhan. Wherever Jesus went looking for the people who are sickness and weakness, heal all of them. O bisan asa mo adto sa Jesucristo karon niya gipangita ang mga tao nga masakiton, mga tao nga moluyahon ug giayon niya silang tanan. Today also Jesus wants to heal our spiritual body, physical body, all condition by His words. Kung karon usab buot ni Jesus nga kitang tanan ayuhon ta niya sa atong mga kahimtang ug sa atong mga balatian sa atong mga lawas pinaagi sa iyang pulong. The word of God and the Jesus Christ is very powerful and effective changing. Ang pulong sa Dios ug si Ginoong Hesukristo gamhanan gayud kayo epektibo kayo nga makausab. In the beginning, Jesus created all things and let there be light. It was light by God Almighty. Sa sinugdanan gibuhat ni Jesus ang tanang butang sama pananglitan sa gingon nga mutungha ang kahayag ug mitungha gayud ang kahayag pinaagi sa pulong sa Dios nga labing gamhanan. Today we have to learn the very important instruction through this message. Kung karon usab kinahanglan natong makatunan ang importante kaayo nga pagtulunan pinaagi niini maong mensahe. In the beginning, sin and disappear came to the man because Adam and left God Almighty. Ug sa sinugdanan ang sala ug ang pagkawalay paglaom niabot sa katawhan tungod kay si Adan ug si Eva mibiyak man sila sa Dios. Because of the Adam and Eve, all people of the world became sinners. Tungod sa sala ni Adan ug ni Eva muna ang tanang katawhan sa kalibutan na himong makasasala. People try to dissolve their sinful natures. O ang kadaghanan sa mga tao ilang gisulayan ang tanan sa pagresolba sa ilang nabuhat nga sala. And then no one in human history has solved these problems. Apan wala gyud kaagi sa kasaysayan sa katawhan na nakasulbad dinhi ang problema. They try to resolve the problem of sin and transgression,
in many knowledge and philosophies. O ilang gistulayan pagresolba ang tanang sala asama pananglitan sa daghang mga relihiyosong pangulo or filosofiya. But they could not resolve their problems Apan dili gihapon sila kasulbad sa maong problema. because there is the law of God. There is no forgiveness without the blood of animals. Ang tungod kay ana ay balaod sa Dios sumala sa iyo nga dili mapasaylo ang sala gawas kun kini kapaagasan ug dugo sa hayop. That's why Jesus crucified, shedding his blood from the cross to the ground for the forgiveness of all sinners. Unang sa Jesucristo nagpalansang siya dito sa cross ug iyang gipaagas ang iyang dugo ngadto sa yuta alang sa kapasayloan sa tanang mga makasasala. When we believe Jesus Christ and studying Bible, understanding the Bible, we can realize we have been forgiveness of all our sins by the grace of Jesus Christ, who died on the cross, shedding his blood for the forgiveness of sins. Kung muna kung magtuon ta sa Biblia o magbasa ta sa Biblia atong masabtan nga nagpasaylo na ang atong mga sala, pinaagi kang Jesucristo nga nagpakamatay dito sa cross, di niya ipaagas ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. This is the message, important message for the forgiveness of sins and salvation of our souls. Kung importante kini nga mensahe alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug sa kaluwasan sa atong mga kalag. So nowadays, so many people die every day, every moment, but so many people cannot enter the kingdom of heaven. Sama karong panahon at daghang mga tao ang matag adlaw dili namatay o matag minuto na ay mamatay o kadaghanan sa mga tao dili sila kasulod sa gingharian sa langit. Because of the law of God, every sinner cannot enter the kingdom of heaven. Kung kisumala sa balaod sa Dios ang matag makasasala dili sila kasulod sa gingharian sa langit. Why people cannot enter the kingdom of heaven? Ngano man nga ang mga tao dili makasulod sa gingharian sa langit? Because they did not resolve their program of sin and transgression in this world when they alive. Kung wala man nila masulbad ang ilang problema sa sala, wala nila masulbad ang ilang pagkamakasala, hindi kalimutan sa ang buhi pa sila. Because they do not understand the Bible, they do not accept the Jesus Christ very well. Wala sila maluwas tungkol kay wala nila masabti ang Biblia o wala po nila tuuhi sa Ginoong Jesucristo. That's why Almighty God sent His begotten Son Jesus Christ into the world to resolve this program of sin and transgression. Kung muna gipadala sa amahan ang nagungtungan na kasi Jesucristo diri sa kalibutan para resolbahon kining maong problema sa sala or sa pagkamakasasala. And then before Jesus visited the Bethesda Pool, Jesus preaching the message, you must be born again with the water and the Holy Spirit. Kung sa wala pa mong bisita sa Jesus sa linaw sa Bitsata, ni sangyaw na siya sa mensahe, kinahanglan ka mo nga mataw pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa tubig ug sa Balang Espiritu. This is the important lecture. Why do we need to born again with the water and the Holy Spirit? Kung kini ang importante kaayo nga pagtulungan na ngano nga kinahanglan kitang bautismohan pinagi sa tubig ug sa Balang Espiritu. Because the Bible says, John chapter 3, verses 3 to 5. Sa dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 3, bersikulo 3 hangtod sa 5. Jesus replied, "Verily I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again." How can Unsaon man pagkatao sa katao matigulang na makasulod pa ba dahil siya sa iyang aron magpapakaw po sa para sa Nicodemus. Si Jesus nito ba? Wala'y nakasulod sa gingharian sa Diyos. Gawas kung magkakaw sa iyang sa tubig sa Espiritu. Amen. That's why we must be born again with the water and the Holy Spirit. Unang kailangan kitang matawa pag-usap pinagi sa tubig ug sa Balaang Espiritu. Water meaning is the word of God, our conscience toward God.
Ang buti pasabot sa tubig mao ang pulong sa Dios nga mausab ang atong konsensya atubangan sa Dios. Many people, their conscience die because of the sins. Ang daghang mga tao nga patay na ang ilang konsensya tungod sa ilang mga sala. For example, when he steal the money, material, and the people, their conscience would be die immediately. Pananglitan, kung kita kanunay nga mangawat o kwarta o lain ba nga mga butang, diha ang atong konsensya mamatay gayon-gayon. That's why they cannot follow God Almighty. They cannot looking for God Almighty. Munang wala sila yung pagbati sa pagpangita sa Dios nga naging damhanan. That's why we must refreshing, restoration our daily consciences. Munang kinahanglan gayon natong ayuhon atong ibalik ang atong namatay nga konsensya. For refreshing, it's so restoration daily conscience. We must return to the Word of God, and we must repent what we have done wrong and sins. Para mabalik og kabuhi ang atong namatay nga konsensya, kinahanglan kitang magtugon sa pulong sa Dios or atong hinulsulan kung saan nabuhat natong sayop or nabuhat natong masala. When we repent before God Almighty, our conscience refreshes, and the kingdom of God will come upon us. Kaysa diya nga kung mabalik na ang atong konsensya tubangan sa labing gamanan nga Dios or maghinulsod atong mga sala, ang paghari sa Dios o ingarihan sa Dios maabot ka nato. And then they can enter the kingdom of God very easily. O sayon lamang kaayo nga makasulod sila sa gingharian sa Dios. Which means they are born again with the Word of God and the Holy Spirit already. Buti pa sa mood na tawo na sila pag-usab pinagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. After people born again with the Word of God and the Holy Spirit, they cannot steal, they cannot commit the sins. Buti pa sa mood tapos matawo pag-usab ang tao sa pulong sa Dios o sa balaang espiritu, dili na sila makapangawat o makabuhat pa og sala. And yes, they can live a holy life and righteousness in life. O makahimo na sila sa pagkinabuhi, kabalaang kinabuhi or matarong na kinabuhi. Today Bible says Jesus passing by the Bethesda pools. O dinhi sa Biblia naghisgot nga si Jesucristo miagi siya ninilinaw sa Bethesda. When Jesus saw some of those patients, O dito nakita ni Jesus ang usa ka pasyente. he was waiting 38 years there for healing his sickness. O kining maong pasyente naggulat siya, sige siya naggulat dito sulod sa 38 ka tuig para lamang maayo siya sa iyang balatian. From the birth, he never stand up. He was never walking. Sukad sa iyang pagkatao, wala gayon siya dili siya makatindog o dili siya makalakaw. And then Jesus passing by there at that moment. Kung sa atong taknaa si Jesus miagi ni atong kapitan. And then Jesus told him, "Do you want to get well?" Kung si Jesus mingon kaniya, buot ka ba nga mamaayo? And then the patient answered to Jesus, John chapter 5 verse 7. O ang pasyente mitubag kang Jesus diri sa Juan 5 versikulo 7. So in the prayer, I have Wala no ako'y what to wala have kang to be sakot into ka na the ako pool. ato sa linaw. When the water is filled, while I was trying to get to someone else At put natin down na my head. makauna kanako dito. There is not only crippled man, there is the blind, deaf, any kind of sickness, paralyzed, waiting for moving waters. Kung dito aduna sa mga buta, mga bakol, mga paralitiko, ang nagulat sila nga makutaw na ang tubig. Sometimes the angels of God came down there and moving the waters. Mo na magulat sila nga makalit dito kay mausahay ang anghel mo kanao gikan sa langit ug kutawon niya ang tubig. When the moving water, somebody fall into the pool, Bethesda pool, first number one, they would be healed very Kaya clearly. sadya nga makutaw na ang maong tubig kung adunay
makauna dito, mahulog ang iyang lawas, o siya makauna, mamaayo gayon siya. That's why beside the Bethesda pools, many people around waiting there. Kung nagdaplin sa linaw, sa bitsaka, doon ay dagang masakiton na naghulat dito. And then Jesus saw that person, and then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. So nakita ni Jesus katong maong tawo, bingon si Jesus kaniya, tindog, dada ang imong higdaan og lakaw. This is the very important instruction to all of you and Kung us. mao kini ang importante kayo nga mahimangno alang kanimo ug kanako. Jesus did not put that person put into the waters. Wala alsahan ni Jesus katong maong tawo dito sa tubig, ibutang sa tubig. Jesus say only message. Get up and take your mat and go home. Mibuhi lamang si Jesus og pulong ug mingon siya nga tindog, dada ang imong higdaan og lakaw. Today also Jesus working like a writer through message. O karon usab si Jesus lihok usab siya sa ingon pinaagi sa mensahe. This message come from the Almighty God and the Jesus Christ. When you hear the message about Jesus Christ, you would be healed and changed. O kini nga mensahe nga yang isang gikan kini sa labing gamahanan nga Dios ug ang Ginoong Jesucristo muna ko atong paminawon ug dawaton ang mensahe kita mamaayo kita mausab. Because the Word of God and the Jesus Christ is the very powerful, effective, and the activity in our life. Sungod ang pulong ni Ginoong Jesucristo gamahanan kaayo ug epektibo kaayo sa atong kinabuhi. When we hear the Word of God, first of all, our brain, our heart receive the message. Una sa tanan kung maminaw ka sa pulong sa Dios, una sa tanan sa ato ang huna-huna o sa atong kasing-kasing atong dawaton ang mensahe. That message move in our sickness, weakness, So kanang praise. nga mensahe mosulod sa atong lawas ug molihok siya diin asa kung atong masakiton nga lawas. And the Bible says, when Jesus said to the man was cured, he picked up his mat and walked. So sa pagsulti ni Jesus natong maong masakiton, diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihilaan ug gilakaw. That's why this is the very important instruction. We must hear the Word of God, message very carefully. O kini ang importante kaayo nga pagtulunan na kinahanglan gyud natong paminawon pag-ayo ang pulong sa Dios. When the message of the healing from Jesus Christ, you will be healed immediately. Sa diha nga masangyaw ang mensahe sa kaayuhan kita, diha maayo gayon dayon. This is the message through Holy Bible. Mao kini ang mensahe pinaagi sa balaang Biblia. Bible teaching about this one, he can make a new one immediately. Si Ginoong Jesucristo nagtudlo kay kung ini nga makahimo gayud kita og bagong butang diha. Today, memorize verse mentioned very well. There is very darkness in the beginning, after God creation, heaven and earth. Kung sa mga tugma gayud kaayo ang memorya karon kay sa aduna gayud sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta ngit-ngit pa kaayo. There is no light here, very darkness, empty around the whole universe. Kung wala gayud kahayag ug napuno nalukop sa kangit-ngit ang tibuok kalibutan. And then the Bible message, God says, let there be light, and there was light. So dinhi sa Biblia na ningon ang Dios nga mutungha ang kahayaw, mitungha gayud ang kahayag. Because God is the creator. Tungod kay ang Dios yaman ang magbubuhat. This is the important knowledge of God. God is the creator, everything. Mao kinang importante nga kaalam sa Dios, diin ang Dios mo ay nagbuhat sa tanang butang. Also, God can control the everything after He created. Ang Dios usab ang
kontrolar or makadumala sa tanang butang, human niya kini mabuhat. The earth where we are living is the creation by God Almighty. O kining kalibutan din at kining kalibutan nga itong gipuy-an karon usa kini sa gibuhat sa Dios nga labing gamahanan. And then nowadays there is so many spiritual paralytics live in the world. Kung sa mga karon mga panahon na usab adunay daghan kayong mga espirituhanong paralitiko nga nabuhi sa kalibutan. There are many spiritual cripples live in the world. Suno sa daghang mga espirituhanong bakol nga nagpuyo sa kalibutan. They live in sin and die in sin. No dissolve the sins. Nga nagkinabuhi sila sa sala o mamatay usab sila sa sala, wala masunbad ang ilang sala. Because of their life, there is no Jesus Christ. Kasi sila kinabuhi, wala may Hesus Kristo. Only Jesus Christ can solve these problems. Kasi Hesus Kristo lamang ang makasulbad na hining maong problema. That's why I emphasize all of you and I, family, relative, must accept the Jesus Christ as our Savior firstly. Muna yang gipasabot lang kitang tanan nakipar nato mga pamilya, kinahanglan gyud natong dawaton sa Ginoong Hesus Kristo isip atong magluluwas. We must understanding healing force where God's presence was present name pedestals. O kinahanglan natong masabtan nga ang linaw nga mao ang pagpadayag sa ngalan sa Dios o mao kinaginganan og bitsata. The Bible speaks of the amazing works of the healing that are manifested by the Holy Spirit. Ug ang Biblia naghisgot sa mga katingalahang buhat sa pag-ayo nga nakita pinaagi sa balang Espiritu sa Dios. Jesus Christ working very powerfully with the full of the Holy Spirit. Ug sa Jesus nagpamuhat siya nga mahusganon kaayo kauban ng Espiritu sa Dios. Jesus was not working alone, but he was working with the full of the Holy Spirit. Si Jesus wala siya magbuhat nga nag-inusara kundi nagbuhat siya nga puno sa balang Espiritu. So, full of the Bethesda is the today churches. O ang kahulugan ni linaw sa bitsata karon mao kini ang simbahan. Church means the body of Jesus Christ. Buti pasabot ni simbahan mo kini ang lawas ni Hesukristo. When we come to the church, we can hear the message of Jesus Christ. Kung muani kita sa simbahan, magdungog nato ang mensahe ni Hesukristo. All Bible, Genesis to Revelation, message from the Lord God and the Jesus Christ. Kaya ang tibuok Biblia sugod sa Henesis ngadto sa gipadayag kini naghisgot mahitungod kang Hesukristo. That's why when we study Bible, reading Bible, we would be healed very immediately and step by step. Muna to magpadayon ka sa pagtuon sa Biblia o pagbasa sa Biblia sa hinay-hinay, kita mamaayo gayon. I have been healed my sick body, weak body when I was reading Bibles. Sa mga naayo sa si Pastor Lee sa iyang sakit, sa iyang lawas or kahuyang sa iyang lawas, sa diya ang mubasa siya sa Biblia. When I was reading Bible and pray to God, Almighty God opened our ministry very clearly open. Kung sa diya usab nga siya nagbasa sa Biblia o padayon nga nag-ampo sa Dios, diha giabuyan sa Dios ang iyang buluton. This is the real story in my missionary life in the Philippines. Kung mao gayud kini ang tinuod nga nahitabo sa iyang isip usa ka misyonaryo dinhi sa Pilipinas. 2010 until 2010, our condition was very, very difficult. My body is very small and terrible situation in my life. Atong 2010 kuno sa diha nga sila diri nagpamuhat, lisod kayo ilang kahimtang og naliwang kuno siya pag-ayo. At that time, I was almost dying. So atong panahon na halos hapit na siyang mamatay. I could not standing very well. Dili siya katindog pag-ayo. And I could not working and driving Dili gani siya makalakaw pag-ayo, dili usab siya makadrive. because my brain was
almost dead. Kay murag ang function sa iyang utok wala naman mugimo. My hand and the head, all function was dead. I could not move my head very well. Dili na niya maliso ihang liog bisan ang iyang kamot dili na usab niya maghimo. At that moment, I was decided to pray to God Almighty and reading Bible, studying Bible more and more. Ang atong tagdaan nakadesisyon siya nga mag-ampo sa Dios o padayon nga magbasa pag-ayo sa Biblia. And I was reading Bible. I was opened up my spiritual eyes and I couldn't find the South Barangay's ministries. O sa kanto niyang basa sa Biblia na abri ang espirituhan ng mga matao kung nakita niya o nakabaton siya buluhaton dito sa South Bagakay. I was starting the South Barangay ministry very poor. No church member, only one church member. So nagsugod siya sa iyang buluhaton dito sa South Bagakay walay miyembro o usa lamang ka miyembro. Penis sellers Pedro, Peter, attend morning devotion. O kani ko nung mamaligyan mani o ingandag Pedro ni attend dito. But I was preaching the message and listening to the God Almighty. Parayon siya na nagsangyo sa pulong sa Dios o nag-awit sa kapingamanan nga Dios. Seems like a very poor ministry. So murag pobre kayo ang iyang buluhaton. But Almighty God opened the gate morning devotion the other day and we spreading the tent around the grounds and starting morning devotion even though there's no light. Ang apan ang labing kamanan nga Dios nagimo sa paagi o kung nakahimo sila sa pag-ampo sa matag adlaw ilang gigamit ang tent o padayon sila nga nagkampo bisan tuod wala pa sila isuga. When I was preaching the gospel and studying Bible with the church members in Barangay, I even realized my body was very refreshed and healing. Kung sadya nga nagsangyaw siya padayon sa pulong sa Dios o nagtuon sa pulong sa Dios na uban ng mga miyembro simbahan nakasinati siya nga nakabatunog kaayuhan ang iyang lawas. I tell you the truth something. If you have a trouble and sickness, weakness, you can start in the reading Bible more and pray continually. O so ata sa kamatuoran ng pastor kung kita aduna kitay mga kasamo or aduna tay mga kaluya o mga balatian sa atong mga lawas, kinahanglan nga magtuon kita og dugang sa pulong sa Dios ug padayon nga mag-ampo. And then your life will be prosperous and successful and then Almighty God will help you very much. So ug ang atong kinabuhi magmabungahon ug magbalapuson gayon ug labing ngamanan nga Dios motabang kanato pag-ayo. We must move like Jesus Christ. Kinahanglan kitang padayon nga magpamuhat or molihok sama kang Hesukristo. We can move in the name of Jesus Christ every day and night. Makapamuhat kita pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo adlaw o gabi. When you're reading Bible, pray to God Almighty. Oh Jesus Christ, help me to understanding Bible very well. Kung magbasa kita sa Biblia o kinato masabtan kini kinahanglan nga mag-ampo kita ng Ginoong Hesukristo o buhangin nga tabangi ako nga masabtan ako kini mag-ayo. This is the very simple prayer. Help me Jesus and then He will help you really. Kini simple lang mga pag-ampo nga tabangi ako Ginoong Hesus kung tabangan gayud kaniya. I have an experience about this one. God is alive. Jesus Christ will alive accompany with us. Nakasinapit siya ni ini o muna nakaingon siyang ang Dios buhi o buhit siya nga nagkuban ka nato. God is working through His words. Ang Dios naglihok pinaagi sa iyang pulong. Bible says Hebrew chapter 4 verse 12. Ug sama sa gingon din sa Biblia sa Hebreo 4 versikulo 12. For the word of Kaya ang God is pulong sa Dios alive buhi o sharper maangkin than o any mas hait pa double-edged sa bisan sa penetrating espada nga even tubay the dividing soul and the spirit. Mudulog Joint kini and hangtod alloy sa wilayhan man sa kalagan sa Espiritu. God. Hangtod sa dapit di nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nagusisa kini sa mga tinguha o huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Like why the word of God is very powerful and effective and activity.
Usama nini nga ang pulong sa Dios gamahanan kaayo ug naglihok ug epektibo kaayo. I saw that when you reading Bible, memorize the Bible, your spiritual part will working very powerfully. Sama nga nakita ni Pastor Licon palagi ka nga magbasa sa Biblia o magtuon sa Biblia o mag-memorya sa mga bersikulo, makalihok kayo pag-ayo ang ato ang espiritu. If you continue to fall in love with God, Word of God, you can invent just something very wonderful materials. Kung padayon kita nga mapulog sa pagigugma sa pulong sa Diyos o sa Diyos, makahimo ka pag-invento o paghimo o pagpungutan. Because you have been impartation with the Word of God in your brain and your heart, every your condition. Tungod kay nalukop naman sa pulong sa Diyos ang atong unang-una, atong kasing-kasing tibuok natong kondisyon. Your condition will become like God and Jesus Christ step by step, close to God. Kung kining atong kahimtang mahimutang sama sa Dios ug ang Ginoong Hesukristo nga mahimutang suod kaayo sa Dios. And then you can take a mind of God and Jesus Kung Christ. makabato na ta sa una-una sa Dios ug ang Ginoong Hesukristo. That's why you will become a very special person, special Christians. Mga mahimutang mga espesyal kaayo nga tawo, espesyal kaayo nga Kristohanon. We can cross to God very well through Holy Bible. Makasuod ta pag-ayo sa Dios pinaagi sa balaang Biblia. Without the Holy Bible, we cannot cross to God Almighty very well. Kung walay balaang Biblia, dili pinagi sa balaang Biblia, dili ta tahimo sa pagpakisuod sa Dios pag-ayo. And then we can separate the good and the bad one very clearly. Kung ato nang masuta pag-ayo kung sa ang gawtan ug sa ang maayo. Because the Word of God will give us the very good idea and wisdom, distinguish which is the good and the bad. Tungod kay ang tulong sa Dios maghatag man atong kaalam ug ideya o panagod pag-ayo. Why in the beginning God created Adam and Eve by the dust of the ground? Why they were fall into the temptation? Kasi Adan ug si Eva nga gibuhat sa Dios pinaagi sa yuta nganong sila nahulog man sa tentasyon. There's only one reason. Adam and Eve, they could not distinguish the voice of God and the voice of the Satan. Aduna lang may usa ka rason, nahulog sila sa tentasyon tungod kay wala man sila ka suka, wala sila kabalo kung saan tingog sa Dios o tingog sa Yawa. That's why, first of all, Adam's wife Eve deceiving by the evil spirit voice of the Satan. Una sa tanan nga ilad sa Yawa ang asawa ni Adan. Because they could not distinguish the which is good or bad one. Tungod kay dili man sila kaila o wala sila masayod kung saan maayo kung saan gawtan. This is the reason why do we need studying more clearly, deeply. O mao kini ang rason nganong kinahanglan nato nga magtuon pa pag-ayo. After we study more clearly, deeply, and then Holy Spirit will teach us very well which is the good and the bad one. You cannot follow the bad one, the voice of the devil spirit. Kung magtuon kayo kita sa pulong sa Dios sa klaro kayo sa dalong kayo nga pagtuon, tuduan ta sa balang espiritu, ug hatagan ta niya og pagila kung unsay maayo kung unsay gawtan. That's why we must be full of the Holy Spirit, and then we can open our spiritual brain very well. Kung kinahanglan kita manikamot nga magpuno sa balang espiritu, kapinagi sa pagkapuno sa balang espiritu, maabri ato ang espirituhanon nga panguna-una. That's why I want to teach in the Bible, and how can we make a victory in our lives. Ang gusto si Pastor Ling nga tunduan ta sa Biblia aron makamasayod kita kung saan nato pagpatulog kadaugan sa atong kinabuhi. Nowadays, many people pay their life, even though they study high school, college, and go higher class, they want to study, but they can pay their life because they do not know the
knowledge of God. Sa mga daghang mga tao karon na napakyas sila sa ilang kinabuhisan tuod, gusto sila magtuon sa eskwelahan o sa college o nagkalilain ng mga nakabaton sila kaalam na napakyas gihapon sila tungod kay nakulangan man sila sa kaalam sa Dios. I want testimony some about the Pastor Chansak in Korea pastors. O ganoon siya testimony kabahin na ko sa Pastor Chun Suk Lee sa Korea. During the Civil War in Korea, he was wounded in the amputation of one leg lost. O panahon kuno sa grabing away gubak dito sa Korea, naputlan siya og usa ka tiil. During the war, North Korea shooting his leg and one leg cutting from here. O panahon sa gubat ang taga North Korea, ang sundalo na napusilan ang iyahang tiil o kunang naputol ang iyahang usa ka tiil. Unfortunately, he became a grateful man. O tapos niya nahimo na siyang bakol. After he retired soldier of Korea, he make a still leg, put the still leg. O human siya maka-resign sa iyang pagkasundalo sa Korea, nagtao yung gitauran ng iyang putol nga tiil o puthaw na stainless na tiil. He was not comfortable working very well. O munang dili gyapon tarong ang iyang paglakaw. And then even though still leg bleeding, the blood came out continuously. Bisan tungod nga na siya puthaw nga tiil apan ang iyang tinuod nga tiil nga naputlan sigel gyapon nga dugo. And that's why he was very difficult and stressed and then drinking wine and wine living. Munang ganisod siya pag-ayo, napuno siya sa stress, o munang nagpatuyang siya o nagkubog-bubog. He had no hope. Nawalan siya paglaom. At the moment, his wife invited him, husband, we go to the church together. So gaan ang pagnaang nawalan siya paglaom ang iyang asawa, miakay kaniya o miadto sila sa simbahan. After he attended the church, step by step, one day the Holy Spirit came upon to him. Kung sa kanto niyang pagsigi o attend sa pagsimba, ang balang espiritu may unsad kaniya. Which means he was received the Holy Spirit. Buti pasabot na dawat niya ang balang espiritu. And there's, although he was crippled, he met God and the fulfilling of the Holy Spirit of God. Bisan tuod siya nabakol, apan naibalag niya ang Diyos at napunog siya sa balang espiritu sa Diyos. And then he became a great evangelist in Korea. Nahimo siyang ilado nga magsasangyaw o evangelista sa Korea. He was testimony and preaching the gospel everywhere. O nagtestimonyo siya o patayon siya nga nagsangyaw sa maayong balita sa bisan asa. He was planted in a very deep mountain, Haner's prayer mountains. O nagtukod siya sa pinakalayo kaayo nga bukid ani gitawag og Hanol nga apuanan. Many people visit there to receive hear the message from Chansak Lee. O daghang mga tao ang muadto didto para sa pagpaminaw sa mensahe ni Pastor Chun Suk Lee. Many people went there to be healing their disease and sickness, resolve their problems. Daghang mga tao nga muadto didto para gyud masulbat ilang mga problema, maayo ilang mga sakit o maayo ilang mga balatian. And then he was changed the whole Korea church members very much. O nakausab gayud siya sa tanang mga miyembro sa kasimbahanan sa Korea. He was a revival movement in Korea 1970 to 1980. O gipanguluhan niya ang kalihukan sa kapukawan sa Korea sugod sa 1970 hangtod sa 1980. Even though he was a cripple, no leg, still leg, he became a very wonderful evangelist and messenger. Bisan tuod dili siya kalakaw pag-ayo, bakul siya, apan nahimo siya usa ka ilado kaayo nga magsasangyaw. It was not miraculous. O dili kini milagro. It was by grace of God Almighty and
pour out the Holy Spirit in his life. Apan mao kini ang grasya sa atong labing gamanan nga Dios nga iyang gibuo ang iyang espiritu sa iyang kinabuhi. It was the really working of the Holy Spirit very powerfully in his life. Mao gayud kini ang mahusganon nga paglihok sa balang espiritu sa iyang kinabuhi. We are here in the presence of God and Jesus Christ. O karon aniya kita sa atubangan sa presensya sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. If we change our mind and receive the Holy Spirit and full of the Holy Spirit, we can do like that Pastor Liz. Kung ato lang makusbo ng atong hunahuna o atong dawato ng balang espiritu, magpuno sa balang espiritu, mahimo kitang sama hining Pastor Lee. I have been there pray mountains many times. Sige po Pastor Lee nga adto atong maong alampuanan. Oh, there is the very full of the Holy Spirit in the temples. So nakita niya nga puno dahil yung mga tao mapuno sa balang espiritu sulod sa templo. One day when I was at theological college, I visited there. So ako po panahon nga usa pa siya ka theological college, katubas theological niadto siya dito. Some vacation times, I was visited there, pray to God Almighty. So tungod sa panahon sa summer, sa ilang bakasyon, bibisita siya dito. And then when I was praying in the temple of the Lord, I was put down to the ground. So samtang siya nag-ampo usab sulod sa templo sa Ginoo, kalitra siya nga napaling. Because already the temple of the Lord in the church very full of the Holy Spirit. Tungod kay ang sulod sa templo sa Dios puno man sa maraming espiritu. After praise, 5 days, I transferred to, I have heard the voice of the Holy Spirit. So human yan ampo sulod sa lima ka adlaw, ibali na pud siya nakadungog siya sa tingog sa maraming espiritu. Holy Spirit told me, oh, you can transfer the Osali's prayer mountain and fasting prayer 21 days. So nakadungog siya sa tingog sa balang espiritu, yun ang balang espiritu niya kinahanglan nga maampo na pud ka og daing alampuanan o magpuasa ka sulod sa 21 ka adlaw. And then I was transferred another Osali's prayer mountain and starting the fasting prayer 21 days and nights. So muna ang ibalik siya kaning lain na pud nga balay alampuanan usali o nagpuasa sugod siya puasa sulod sa 21 ka adlaw ug gabi. At that time, I was full of the Holy Spirit and hear the word of God very clearly. Atong tagnaan nakadawat kayo siya sa balang espiritu o klaro kayo nga nadungog niya ang tingog sa balang espiritu. And then after that, I was preaching the gospel more and more around the whole Korea cities. Tapos niadto nagsangyo na siya sa maayong balita pag-ayo sa palibot sa syudad sa Korea. So many churches and many people, pastor, invite me for helping their ministry, branch the church and evangelism and conference. Daghang mga tao ang niimbitar kaniya, mga pastor ang niimbitar kaniya, nga ngayog tabang niya nga magtutok og simbahan o sa pagpatubok sa ilang simbahan. At that time, I had no money, I had no power, but I have been needed by the Holy Spirit of God always. Atong takna wala siya kwarta o wala siya mahimo apan iyang nasabtan nga balang espiritu nag-uban kaniya. That's why I want to tell you the instruction, all church members must be full of the Holy Spirit, receive the Holy Spirit and the power of God. Nang kitang tanang mga membro sa simbahan, gisultihan niya sa kamatuoran na kailangan kitang mapuno sa balang espiritu sa Dios. We want to receive refreshing our condition 2025. Kinahanglan natong ayuhon ng atong mga kahimtang ni 2025. Because we are starting the 2025 in New Year with the Word of God and the Holy Spirit. Kung nagpapagsugod ta nini nga to ang bagong tuig 2025 kauban ang pulong sa Dios ug ang balaang espiritu. We must hear the voice of God and the Holy Spirit. Kinahanglan natong paminawon ang tingog sa Dios ug sa balaang espiritu. Jesus asked to crippled man, do you want to be healed? Sa mga si Jesus namutana siya nining maong bakol nga tawo, gusto ka ba nga maayo? And then Jesus tell him, get up, take your mat and go home. O bingon si Jesus kaniya, bangon, kuha ang imong gigidaan ug lakaw.
Jesus speak to us today. Do you want to get well? Ug sa Jesus usab na matana usab kanato karon kung buot pa kita nga mamaayo. Miraculous happen when we pray to the Lord with clear hope. Ang milagro mahitabo gayud kung kita ampo sa Ginoo uban sa klaro nga paglaom. If you have no clear hope, you cannot pray very well. So kung wala tay klaro nga paglaom, dili ta makaampo pag-ayo. Make your clear hope and vision. Kaya nga maghimo ta og klaro kaayo nga paglaom or pananawon. And then Almighty God will help you very well. Kung ang labing kamaanan nga Dios motabang kanato pag-ayo. For this one, Bible says Jeremiah chapter 33 verse 3. O alang dinhi sa Jeremias kapitulo 33 versikulo 3. God said to Jeremiah, told me, I will answer you, tell the great and Padayon ko kanimo uncertain ang kay bulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayo. Hallelujah. Amen. At the time, Prophet Jeremiah was put into the prisons. Atong aning tagna si propeta Jeremias gibutang siya sa bilangguan. In the prison, Almighty God appeared to him. Call to me, Jeremiah, do not discourage us. Apan dito sa bilangguan, ang labing kamahalan nga Dios nagpakita kaniya og nangingon, sampita ako Jeremias ug ayaw kaluya. And Jeremiah called to God Almighty loudly, and then he was received the answer from God Almighty. Murang sa makusog nga tingog mituaw si Jeremias sa Dios ug nakadawat siya og tubag gikan sa labing kamahalan nga Dios. Not only Jeremiah, Jesus teaching us today. Dili lamang alang kang Jeremias kundi dili sa Jesus nagtudlo usab siya alang kanato karon. First of all, we must believe Jesus Christ is the alive with us. Una sa panan kinahanglan natong tuuhan nga si Jesus buhi siya nga nag-uban kanato. Jesus speak to us, you may ask me for anything in my name, I will do it. Sa mga si Jesus mingon nga mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan ug buhaton ko kini. John chapter 14 verse 14 says, Dini sa Juan 14:14 nagingon. Jesus' promise is a very real promise. Kini gisaad na Jesus matuod gayud kini nga saan. So, we may ask to Jesus Christ anything what we need, and then He will do it. Unang kun mangayo kita bisag unsa atong gikinahanglan buhaton gayud niya kini. Amen. We must hear the voice of God and Jesus Christ today. Unang kinahanglan natong paminawon ang tingog sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo karon. Bible is the real story. He says, now is the time for the salvation of our souls. Ang Biblia tinuod gayud nga kaagi usama nga sa mingon nga karon na ang takna sa kaluwasan sa atong mga kalag. Now is the time for the healing our disease and sickness. Karon na ang takna sa kaayuhan sa atong mga sakit ug balatian. When we believe in the Jesus message, by Jesus' goodness, we have been healed already. Kung atong ituuan ang mensahe ni Jesucristo pinaagi sa iyang mga samad ug labod dito sa cross kitang tanan nangaayunan. We need confess with our mouths by faith. Sinahanglan namang nato kining isulti sa atong mga ngabil pinaagi sa pagtuo. And then when we confess, it will be done for us. O sa diha nga ato kining isulti mahitabo gayud kini kanato. This is the message from God Almighty. O mao kini ang mensahe nga gikan sa Dios nga labing gamhanan. Jesus said to us, I am the Lord who heals you. Si Jesus mingon kanato ako mo ang Ginoo nga mawinag-ayo kanimo. Jesus is the Lord, true God and eternal life. Si Jesus mo ang Ginoo siya ang matuod ka Dios ug kinabuhing dayon. We can take eternal life through Jesus Christ only. Makabaton kita og kinabuhing dayon pinaagi lamang kang Hesukristo. We can enter the kingdom of heaven through Jesus Christ only. Makasulod kita sa gingharian sa langit pinaagi lamang kang Hesukristo. We can understand the truth of Bible through the Holy Spirit very well. Masayran nato ang kamatuoran ang Biblia pinaagi sa Banahang Espiritu. That's why we have the sayings, come upon me, Holy Spirit. Una kinahanglan natong kantawan o sige natong giawit nga dali sulod ari ka nato bala ang Espiritu. When we seek to the Lord, Almighty God and Lord,
will make a new mind, a new heart. Kay sa diha nga mutun sa dabalang espiritu diri kanato moawit kita niini ang labing amahan ng Dios makatag kanato bagong huna-huna ug bagong kasing-kasing. When you pray and sing to the Lord God will make a new things. So magdaig ka sa Dios o mag-awit ka sa Dios, maghimo og bagong butang ang Dios. Yesterday, we went to the evangelism barangay Palio Sitio Tuyupan. O kagahapon nagsangyaw mi sa pulong sa Dios pinakalayo kayong bukid sa barangay Palio, Sitio Tuyupan. Sitio Tuyupan was very far from the highways. O kining Sitio Tuyupan balik layo kayo ni gikan sa highway. We went there to rescue some people who do not know Jesus Christ. Kapan ni adto lang gihapon ni didto para amo ang luwasod katong mga tawo nga wala pa makailan na Hesukristo. We deliver the Bible and the blessing message in prayer cards. Nagdala mi sa Biblia o nagsangyaw mi sa mensahe sa panalangin o naghatag mi og tarpuding. I was driving car and sometime later our car pulled into the deep woods and murders. Samtang nag-drive si Pastor Lee sa iyang sakyanan sa kalit na lubong ni sa Lapo. I could not move. I could not move. Dili na kalibok, di nakaabante ang sakyanan. And then our young people evangelists together join and want to pull up from the murders. Kung mga nanaog ang mga bakanon, mga kauban ni Pastor Lee o gitabangan nila bira para gyud mabira, mahawas gikan sa pagkalubong sa Lapo. But it was impossible by us. Pag ginaagi ra namo, dili namo padaog ug imposible kayo. And then at that moment, some of one of the young people came to there and helped together. Apan pagkataon-taon na dunay daghang mga batanon nga miabot ug gitabang sila namo. We were pulled up our truck vans and then we were parking there. Kung kami nagkahiusa sa pagbira sa truck van o na kuha gayud kini. After that, we working, not driving cars, working 1 hour to find the new people in the mountain. Tapos na sa pagkalubong sa sakyanan, nahawas na sa pagkalubong, yan nag-parking iyang sakyanan o nagkakabig kapin sa usa ka oras para sa pagpangita og mga tawo. Over the river, over the mountain, continue we working and we found the Sitio Tuyupan. Labang mig suba o pila ka mga bukid ang ginapahangtod nga naabot mi aning lugar sa barangay Palio, Sitio Tuyupan. And we were evangelism and gathering people and preaching the message there. O dito, nangingitar mi sa mga tao, ang gitigo ng mga tao, o nagsugod si Pastor sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. We were finding lost people in the mountains. O doon ay mga tao nga nagsalaag dito sa bukid. Even though our travel car was very difficult and our soul and our condition was very rejoicing. Bisan po kung lisod kayo ang pagbiyahe o paglakaw, panahon kalag o espiritu, malipayon kayo. Because you're pleasing to God Almighty, God gave us the very gladness. Tungod kay kini nakahimaya man sa Dios, kung unang ang Dios naghatag ka namo og kalipay. We are preaching the gospel, sharing the gospel, and gladly with the people of God, Sitio Tuyupan. Kung unang nagsangyaw ni nga malipayon sa pulong sa Dios sa mga katawhan nga nagpuyo sa barangay Palio, Sitio Tuyupan. We promise you them and we'll come back again. O kisaan si Pastor Lee nila nga mobalik siya dito pag-usab. Some of them, there was some very sicknesses. O ang uban, ang alay usa dito kagulang nga sige gadugo iyang ilong. During the evangelism, some members found the sickness who breathing blood from the nose inside, breathing continually. Panahon sa among pagsimba ng ebanghelyo, usa sa atong kauban nakita nga dunay usa ka gulang dito nga siging gisugbo, siging gadugo iyang ilong, walay hunong. In the deep mountain, no one helped him. Kung dito sa pinakalayo kayong bukid, nino kayo nga bukid, walay makatabang niya. That's why I told you, Almighty God, thank you so much. God send us
healing that persons. Umuna nagpasalamat siya pag-ayo sa labing kamahanan nga Dios, kay gipadala gayon siya sa Dios dito para ayuhon kadtong mga tawo. I was praying for him healing very powerfully together, and I was provide medicine some healings. Kumakuslanon siya nga nag-ampo alang sa kaayuhan ni mga tawo, nihatag pud siya og suporta sa tambal. He was enjoying with us. O nagdibay siya pag-ayo kauban namo. God is working like wonders. Ang Dios naglihok sama niini. I didn't know about the sickness there. Wala sa kabalo kung nabay mga usay mga sakit nga naa dito. But Almighty God sent us and heal the sick people. Manang Dios nagpadala lamang ka namo dito og nagsugod sa pag-ayo ni mga tawo nga masakiton. Jesus Christ working today and tomorrow continue through you and I. Si Jesus padayon nga magpamuhat karon ugma og hangtod sa kanturan pinaagi kanimo ug kanako. So all church members, brothers and sisters, young people, we must wake up what Jesus tell us. Munang kitang mga miyembro sa simbahan kinahanglan kita nga magmata kung atong mga usa may gisugo kang Jesus kanato. When Jesus tell us, we must just obey. Kung subugon ta ni Jesucristo kinahanglan lamang kitang mutuman. And God will make miraculous signs through our mission. O mabuhat ang Dios og milagro pinaagi sa atong misyon. We have learned the truth today. Jesus Christ is the healer. Muna nato nakatunan ang kamatuoran karon nga si Jesucristo mao ang tig-ayo. Jesus want to visit the mountain, over the sea, over the mountain, everywhere. Gusto na Jesus nga iyang bisitaon ang kabukiran, ang kadagatan, o bisan asa nga dapit. Jesus visited the Bethesda falls. Sa mga gibisita ni Jesus, kining linaw sa bitsata. Many people enjoying the Bethesda festival there. So, dahil mga tao nga nalingaw sila sa kasaulugan dito. But Jesus did not visit the festival, but Jesus visited the Bethesda fall to healing some people. Kapag wala siya mga sa lingaw-lingaw sa ilang kasaulugan dito, kung diligadto siya sa linaw sa bitsata, o nag-ayos siya sa mga masakiton. Jesus came to the world to healing every kind of diseases. Sa mga sa Jesus, nga usab siya sa kalibutan para sa pag-ayos sa nagkananain ng mga sakit. That's why we pray likewise, very simple prayer. Oh, Jesus, welcome into my life. Una mag-ampo kita og simple kaayo nga pag-ampo sama niini, kumahimo mingon ta Ginoong Hesus, dili sulod sa akong kinabuhi. And then welcome Holy Spirit into my life. Dili ang Espiritu sa akong kinabuhi. He is the living God. He will come into your life. Buhi siya nga Dios ug tinuod gayud nga mosulod siya sa akong kinabuhi. This is the call to God and Jesus Christ and the Holy Ug Spirit. kini ang pagtawag sa Dios sa Ginoong Hesukristo ug sa Banal nga Espiritu. This is the very simple, Dili simple lamang kaayo. not difficult. Dili lisod. Only children, even though children can call him. Bisan ang mga bata makabalo nga motawag. Everyone can do everything. Kitang tanan mabuhat nato ang tanan. Like Apostle Paul. Sama kang Apostoles Pablo. Everybody shouting. Atong isinggit kita tanan isinggit. Everybody shouting with me in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus I Christ, can do I can do everything everything. in the name of Jesus In Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Stand up, please.